I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na isang magandang araw ulit yan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially dun sa mga beginners. Ayun mga ka-DIY, flex ko lang sa inyo itong isang klase ng senaryo ng sira ng e-bike na dinala sa atin dito. Ito kasi ay e-bike nung magbobote. And then, ito yung sira nito, medyo nakakatuwa. Pero ang hatol ko kasi dito ay yung kanyang controller. Tapakita ko sa inyo yung kakaibang sira niya mga ka-DIY. So, pa-power natin, power. So, naka-power na siya. And then, pag trinottle ko, wala. To-throttle natin. Yan. So, hindi siya umaandar mga ka-DIY. And then, dumirekta na tayo dito. Kapag ganitong sira mga ka-DIY, dumidirekta na tayo dito. Ito, yung una ko napansin kanina dito, pasunog na kasi yung kanyang sakit. Yun, yung dito, yung sa may sakit niya. Sa may power line. Ayan o. Medyo patunaw na. Yan, naglulus na siya. Kaya ginawa ko, dinirekta ko na muna siya. Yan, direkta ko lang muna sandali. Kasi nagte-testing tayo. Pero may tama na yung kanyang controller mga ka-DIY. So, papakita ko sa inyo kung paano ko nasabing may tama yung controller nito. Okay, ito yung ating multi-tester. Seset lang natin yan sa bolts mga ka-DIY. Ayan, okay, nakaset na yan sa bolts. And then, lapag ko lang muna saglit. And then, dito tayo magko-concentrate sa tinatawag nating throttle line. Yan, ito kaya yung throttle line. Apat yung dito sa ganitong unit, apat yung nakalagay dito sa saksakan niya. Etong violet, hindi natin to kailangan. Ang kailangan natin dito yung negative, etong black. Yan, yung black, lalagay natin yung ating negative probe ng tester. And then, ilalagay natin tong positive dito sa pula, sa positive. Yan, makikita natin meron niyang reading na 4.2. So, okay yun. Okay yun mga ka-DIY. Pero, ilalagay ko siya ngayon dito sa supply. Ito ngayon yung kulay green na green-black. Okay? Ilalagay ko ngayon to. Dapat wala yan supply na lalabas. Kasi ito yung pinaka-supply na manggagaling sa throttle Dapat yan wala yan. O walang bolts dapat yan. Yan, magkaka-bolts lang yan kapag pinigaming throttle. So ayan, sinaksa ko na. Okay, ulitin ko. Ito, isang negative. Tapos dito naman sa green. Okay, pag tinignan natin yan, ayan, naglalabas na siya ng 3 volts. Yan. Dapat kasi, wala kasing volts na lalabas dyan mga ka-DIY. Maglalabas lang yan ng volts kapag piniga natin yung throttle. At ito pa yung pinaka makasabi natin na sira ito mga ka-DIY. Tignan nyo mabuti ha. Kukunin ko lang to and then pansin nyo, umandar. Tinuktok ko lang yung yung kanyang controller. Ayan, hindi na yan mamamatay. Kailangan natin patayin sa susian. Okay. And then ulitin natin. Okay, yan ang mga ka-DIY no. So dapat yan malalaman mo pag sira na yung controller, dapat walang supply na lumalabas dito sa may throttle line, yung kulay green. Yan, magkakasupply lang yan kapag pinigami yung throttle doon. So, ito pa nga yung pinaka-weird. Tignan nyo mabuti. Ayan, Ayan At tayong gagawin dyan. Tutuktokin lang natin to. Ayan mandar na naman. So, ibig sabihin, sira na talaga yung kanyang controller mga ka-DIY. Kaya papalitan natin ang controller yan. Okay, so yun mga ka-DIY. Nandito na yung controller. Ang problema, wala kasi silang controller na pamalit na maliit. Kaya ito yung malaki muna ilalagay natin. Yan. So ito kasi galing to sa NWOW yung malaki. Yung cargo type. Even though itong hub niya naman galing sa mga GB2. Siguro alalay na lang muna habang wala pa silang pamalit. Kaya naman paandarin yan. Kasi 48 volts lang naman yung ilalagay natin at hindi 60 volts. At maraming fabrication lang ang mangyayari kasi dito kasi yung wire nito iba. Yan, gawin ko na lang na isa mabilis. So dito mga ka-DIY, puputulin na lang natin yung ng kanyang phase wire. Sunog na rin Yan Naka bullet connector lang siya. Mapapalitan na natin siya ng eyelet connector dito.
Okay, so yung mga ka-DIY, no, tinap lang muna natin. Hindi pa natin siya talaga kinakabit kasi gusto natin makita kung gumagana yung controller na ikakabit natin. Yan. So, ito power on natin. And then, yun yung ating throttle. Mamaya na natin ipipix yan. Yan. So far so good naman. Okay naman siya mga ka-DIY. At hindi na ako nagkaroon ng combination. At salamat sa Diyos kasi minsan kasi meron kasing combination to eh. Mukhang dito as is naman yung pagkakalagay nung kanyang wiring. Yan, at ayan, umaandar siya at hindi siya umiinit. Pagkatapos na ito, yun, pipix ko na siya para may kabit na natin to. Okay, so yan mga ka-DIY, na-fix na natin yung ibang wiring. So ito yung luma niya. So ito na yung bago niya. So ito yung ginawa natin sa mga wiring niya. Yan. Dilagyan na natin sila ng mga eyelet terminal. Tsaka yung yellow box. Kasi dito sa old, mga nakasakit lang siya eh. Bullet connector lang yung meron siya. So yan, try na natin. Naka-power on na yan mga ka-DIY. Throttle. Okay, so yun, ipipix ko na lang tong kanyang throttle. Yung throttle niya, dalawang linya lang. Kasi yung negative nito dito sa dulo, nakakonect na yan eh. Kaya yung ibang technician nalilito rito, lalo na yung baguhan. Bakit daw yung throttle dalawa lang? Yan. So, yun na lang ipipix natin. Okay na yan. Yun, ang ganda lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you.